This is iRadio, servicing the Filipino people. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Hi everybody, this is Matt Manilio, and I'm inviting you to watch iRadio LA. Just click subscribe, and I'll see you there. Listen to us. Thank you. Number one means you're always on top. Your number one radio. Rather relax, it's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan. Patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig. Atin na rin ang Millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Millennials ng Baluarte. The Millennials, the Millennials choice. Yes, stop. This is iRadio Los Angeles. Lumalamig na ang simoy ng hangin, mga bata ay nangangaroling. Dahil ang Pasko'y paparating, mga regalo ay atin ang baluti. Saya kitang-kita sa mga mata, sapagkat ang Pasko ay sasapit na. Ang lahat ay talagang maligaya sa pagsilang ng ating Mesaya. Ngayong Pasko, simple lamang ang ating hiling. Ngayong Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Ngayong Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon na siyang magpapala sa atin. Ngayong Pasko, puso mo'y naghahanda na ba? Kaaway ay mahalin na patawarin mo na, pagkat pagmamahalan ang dapat manguna. Galit sa puso ay tanggalin mo na. Ang Pasko ay talaga namang masaya, lalo na kung marami at sama-sama. Kaya't halika na, ang Pasko ay paghandaan, ipagdiwang ang kanyang kapanganakan. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Pasko, siguro tumasaya, dahilan upang magsama-sama, iparamdam ang pag-ibig sa bawat isa. Pagkat tayo unang inibig niya, regalo hindi ito mahalaga. Magkasama-sama ay ayos na, pagsaluhan ng Noche Buena, magdasal magpasalamat sa kanya, kasi ang tiyak hindi mawawala. Sayawan na para bang nagwawala, syempre kanta hindi mawawala. Palaro sa mga bata at matatanda, lahat yan talaga naman nakakatuwa. Sa alaala hindi kakawala, pag-ibig sa kapwa yan ang una, di lang Pasko kundi sa tuwina. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan
simple lang, hindi mahirap gawin. Pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. At ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Masayang Pasko sa lahat ng aming bati. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Kay liwanag na naman ng mga daan at malamig na ang hangin. Yan ang mararamdaman, sasapit na naman ang Pasko sa atin. May pera o wala, kahit anuman ang dinadala, basta pamilya isama-sama, di ba't kay saya? Dahil Pasko na, maligayang Pasko, kantahan tayo. Maligayang Pasko, sayawan tayo. Maligayang Pasko sa mga Pilipino. Maligayang Pasko sa buong mundo. Lapit kayo dito, magsasaya na tayo. Iyugyug mo ang ulo parang aso sa oto, tapos kanta tayo kahit sintonado. Isipin mo na lang na sa loob ka lang ng banyo, kahit na parang bato ang tigas ng katawan. Sayaw-sayaw ka lang, wala silang pakialam. Kahit na parehas pang kaliwa ang paa mo, huwag kang mag-alala, pareho lang tayo. Maligayang Pasko, kantahan tayo. Maligayang Pasko, sayawan tayo. Maligayang Pasko sa mga Pilipino. Maligayang Pasko sa buong mundo. Pasko na naman, okay tuli ng araw pa. Kahapon lamang, tas Disyembre na naman. Mga pamaskong awit ay sabay nating isayaw. Kataway igalaw tulad ng nakaraan. Isabay mo sabayo ang yugyog ng ulo at pumalakpak. Umindak, simula ng mag-una. Kahit nakapus ka pa o butas ang bulsada, pagsaya'y paghandaan pa rin dahil Pasko na. Maligayang Pasko, kantahan tayo. Maligayang Pasko, sayawan tayo. Maligayang Pasko sa mga Pilipino. Maligayang Pasko sa buong mundo. Kayo'y aming pasasayahin hanggat kaya ng katawan namin. Ngayong Kapaskuhan, kayo naman ang hahandugan. Maligayang Pasko, kantahan tayo. Maligayang Pasko, sayawan tayo. Maligayang Pasko sa mga Pilipino. Maligaya, maligaya, maligayang Pasko sa buong mundo. Alright, Coco Martin. Maligayang Pasko sa mga Pilipino. Yan. Good morning guys. Good morning Metro Manila. Ito po ang iRadio araw po ng Wednesday, November 6, 2024. 49 days na lang. At syempre, Pasko na. And bago tayo mag-umpisa, I'd like to congratulate ang ating bagong ika-47th President of the United States. Congratulations to President Donald Trump for winning the election 2024
the 45th and the 47th President of the United States. Thank you! Ayan, nako! Wala po si Mamsi ngayon at nag-abroad. Pinalayas ko na. Nako. Masyadong makulit. Kaya, yun, huwag ka na nga dito. Ayun, na lang yan. Ginanong ko na lang siya kanina. Mas ka na dyan. Yan, tapong, oh. Ay, sarap ng feeling kapag nag-iisa ka. Yung mga walang nangengealam, walang kiss mo ko, ayan, ganyan. Pag nandiyan siya, hindi makagalaw. Hindi ka tulad nito, oh, free as a bird, di ba? Yan ang buhay. Kaya, astig to, astig. Walang mamsi-mamsi ngayon. Magkakasama tayo hanggang mamaya. Kasama natin si Pastora Mary Jane Saboy only para sa salita ng buhay. At syempre, kayo ba ay nagbabasa ng Biblia? Kaya yung lagi natin sinasabi dito, dahil magtatawag tayo kung sinong gustong sumali ng Bible quiz. Madali lang naman, multiple choice, tambahan kung masasabi, 100 pesos for each correct answer. Sa loob po ng siguro mga 10 questions siguro yan. Pag nakompleto niya, meron kayong 1,000 pesos. Not bad! Diba? Natuto kayo at syempre, nakaka-push, nakaka-inspire mag-aral po ng Bible. Katuloy yung ginawa natin last time, ganun din, pero this time, siguro babasahin ko na lang kaya na sabi ni Mami Plosser, basahin na lang. Tapos magmo-multiple choice para pang ginagawa Q&A ng cross culture. Ayan. Dumating kasi yun. Oops! Oh my God! Ayan na siya. Ayan na. Ako. Kinakabahan na naman ako. Ayan na. Ay, naku. Bumati ka na. Dali paupuin mo muna ako. Kasi Hinga muna ako. Ha? Ayan. Hinga. Lapit may mikropono mo. Dali, hindi mo ako nakapagsuklay. Dumating yung mga Oo, dito yung mga apo. Aponakis namin. Matagal namin di sila nakita. 6 months yata. 6 months? Grabe. Ganon katagal. Oh. Okay. Hiningal ako. Maganda po tayo lahat. Welcome again sa iRadio. iRadio. Hindi ko na alam kung sino mga nauna dito, ha? Bahala na kayo. Bahala na, baby. Si Elaine. Ganon. Laging number 1 yan. Yan. Okay. Kumusta na po kayong lahat? Nag-almusal na ba kayo? Tanghalian na nga kaya. Tanghalian na ba? Oo, anong almusal? Tapos na yan. Ang lalaki na ng mga apo. Yung isa Magkasintaas na nito. Aabutan na ako Hanggang dito lang ngayon. 9 years old lang. Ano ba yan? Na-miss namin sila. Hindi kasi kaya 6 months kasi hindi nagdalaw pinakain dito. ko na lang sila na spaghetti. Spaghetti. Yung balat na ng chicken. Paborito nila. Gusto nila yung balat ng chicken. Kasi naghahanap kami ng chicken. Yung Popeye. Grabe. Walang mabiling chicken kasi yung 6 na piraso, $30 inyo na. Pumunta kami ng KFC, sarado kasi brown out doon. Bro. So punta kami ngayon sa Popeyes. Oh my gulay. Ilang pirasong chicken $30. Walo pala, $30. 8 piraso, $30. Maliliit lang. Oo, kasi naubusan daw sila ng magluluto at maghihintay pa kami. Negative, mag-uumpisa ng iRadio. Sabi ko, mo na, may manok ako doon. At least manok pa rin siya. Balat nga lang. Yung nga lang. balat, at least manok pa rin siya. At least masaya. Ngayon lang namin uli nakita yung mga apo. Ang lalaki na nila. Pagdating pa lang yung lalaki, pinakita niya yung drawing niya, yung robot. Oo. Yun ba yun? Oo, yun. Yung astronaut pala robot. Tapos,
tinatanong namin kung anong gusto nila sa sa Pasko. Patay. Ano yung isa? Gusto yung Transformer. Oo. Si Bumblebee. Bumblebee. Yung isa naman gusto yung mga drawing kits. Oo. Ay, madali lang yun. Madaling hanapin Yung babae yun. gusto drawing kits. Yan. Iba na eh. Malalaki na. Anyway, bumati na tayo. Sige, magbati na ta. Grabe na to. Okay. Yeah, para si Donald Trump gusto i-implement ang Bible sa bawat tama yun, siya in-endorse ng mga Christians. Yan, endorse siya. At saka maganda. Kasi siya yung president na nag-impose ng Hindi siya naniniwala yun. At si Mami Karin Pascua. Ay, tawagan natin Mami. Happy birthday. Sa'yo ang pagkain. Sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y mabusog mo kami. Si ano yun? Si Chick Jan Ton. Yung balibaliktad yun. It's your Nak. Si Nak. Hello, si Kapitana Mayrin Kuanan. Hello, sister. How are you? Si Chicky-chan, kapatid ko ni Papsi. Ayan. Yung pumunta ng Christmas anniversary natin. Yung malaki. Yan. Liza Gonzalez. Hello. At si Mami, siyempre. Nakapasok si Mami, Pwede naman palang pumasok Basta may time. Siguro napagod na maglaro. Mami, aalis lang nila Sofia at Xavier. Yes. Imagine, ang tagal. Mga ilang buwan bago namin sila uli 6 months? Wow! 6 months nga ba? Yeah. 6 months din, di nakita yung mga bata. Ang lalaki na. Hello, Sister Myrin Kuanang. Kumusta na? Nabanggit mo na si Kapitana. Oo nga. Hello ulit. Hindi, tama na lang isa para lang sa kanya. Baka mawili yan Binabash ka, Kapitana. Binabash ka. Hello din kay Sister Maria Estela Hamurabo. Okay, hello. Sino pa? Baka meron tayong nakakaligtaan dyan. So may palaro ka ba ngayon? Yes! Yan, sabi natin kanina, volunteer muna. Baka mamaya magtatawag ako tapos walang alam. Kaya yung sasali, kinakailangan nagbabasa ng Biblia o kaya tsamba-tsamba na lang kayo kung ano yung may multiple choice naman yan. Meron na tayong prospect na tatawagan mamaya. So, tingnan natin, i-test natin kung talaga nagbabasa ng Biblia yan. Yes. Kate Kylie Kelvin. Hello, Kate. Kumusta? Good morning. Ay. Madadali lang naman ang mga tanong natin. OOTD ba ako? Grabe siya. OOTD ba niya? Tsaka yung mga sagot nandun na rin sa nandun naman. Sa questions. Ayan, hindi na kayo mahihirapan. Yun nga lang, tsatsamba na lang kayo. Pag di nyo alam. Sabi ni Mami Flusser, salamat po for considering my suggestion, Papsi. Ay, oo naman po. Siyempre naman. Teacher ata nagsuggest. Soy Mateo Corcieto. Esta es iRadio LA al servicio del pueblo filipino. Muchas gracias. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 31 minuto. Makalipas ang 7 ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast sa lungsod ng Bellflower, California, USA.
Ano ka mo? Longsod? Longsod. Akala ko tricycle. Parang si Tasha. Tricycle. Bukas pa daw ang birthday ni Chiki. Pareho na din yun. Advance. Advance birthday greeting. November 8. Nga no. Bilisan. Pagod, paglaki. Laging tulog. Ayan, ganyan. Ayan, dapat may mga saying na ganyan. Ha? Kaya, ang pinakamagandang saying, may bonus pa yan. Pero pagka, sablay, wala, ngepa, wala, walang bonus. Kaya, maghintay na lang kayo kung magkano mapapanalunan ninyo. Okay! Ito ay hamon sa ating lahat na tayo ay mag-aral at magbasa ng ating Biblia. At syempre pagka minsan may mga tanong tayo na extra question, may mga bonus questions tayo. Magtatanong tayo na, bakit ganon? Yan. Kailangan na unawaan kasi itong ayun, malaman natin, magkakaalaman. Yes. Hello ka, Mami Erin. Manalo ka, bro. Yes, ang pinanganak na manalo. Okay, meron ka na ba katawagan? Meron na. AR Santiago, nag-volunteer. Nag-volunteer siya? Unang-una sa aking listahan. Ayan. Sabi niya, me. Una. Ang sumagot ng pangalawa ay si Jamaica Pagia. Yun. Dalawa lang ang nag-volunteer. Pag hindi sumagot si AR, automatic lilipat ako kay Jamaica. Pangatlo si Pastor Sam. Diba? Ayan. Ay, working daw siya. Sino? Working po. Sinong working? Si AR. Nasa trabaho siya. Kita mo yan, nag-volunteer ka pagkatapos biglang working sabay ganon. Ikaw talaga. Di, lilipat na lang tayo kay Jamaica. Jamaica Pagia. Hello, Ann MG. Paki-ready yung cellphone o anuman paano ka namin matatawagan. Kailangan maganda ang signal mo, ha? Para walang interruption. Ano ba kata yan? Aba, maganda yan. Alright, in 3 minutes, tatawagan na natin sila. Pag hindi sumagot si Jamaica, sino susunod natin? Pastor Sammy. May backup agad, may backup. Yan. At pag hindi sumagot si Pastor Sammy, ewan ko na. Bam 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 bam. Bum. Ay, nako. Yes. Para sa soda yan. Soda? Sod 2? Sod. Ano ba yan? Claire? Ako po si Jamaica Padilla po from Lamb Church po. Lamb Church. Ayun. Anong nangyari kay Mister? Anong? Ay! May Mister ka na ba? Opo. Meron na. Anong nangyari sa kanya? Ginagaya niya si Mayor, Nasa work po, Papshi. Then yung mga 3 kids ko po, nasa school. Pauwi na po yung dalawa. Yung dalawa? Sige po. King David, King Saul. David, Saul. Sino pa isa? Nebuchadnezzar. Hindi ako, ha. Hindi mo ko isasama dyan. Hindi ako kasali dyan. Time's up. King David, King Saul. Sino yung isa? Nakalimutan. Nebuchadnezzar po. Try lang. Si Solomon? Ayan. Solomon? Nawala sa isip ko si Solomon. The very famous King Solomon. Ang tamang sagot ay, eto, makakita natin. Saul, David at si Solomon. Yeah, sayang. the famous. Oo. Sayang. Si Solomon. Ayan, at Okay lang least. po. Isa lang naman yun. Isa pa lang yun. Okay.
Next question. Eto na. Tanong natin yung next question ay, pakita natin sa screen, sino ang nagtayo ng arko? Yun. Sino? Noah. Noah. Ang tamang sagot ay Noah. Correct. Yes. So may 100 pesos na siya. Okay? Next question. Number 3. Anong uri ng puno ang inakyat ni Sakeo? Oh, si Sakeo, yung maliit. Yung maliit na Yung bansot na aray ano? ko, bansot talaga. Bansot yun eh. Anong uri ng puno Ay, hindi ko rin alam. ang inakyat ni Sakeo? Puno na arateris. Kakabanggit lang dito nung life retreat. Ayan, timer on. Akasya, ilang-ilang. Akasya? Mali ko, may ako nanguhulal. Puno ng mangga, puno ng kamatis. Lalo. Akasya. Ha? Acacia tree daw. Acacia tree? Buhay na ba acacia nung araw? Acacia na ba nung araw? Okay. Meron na din siguro kailan hindi pa lumas. Tamang sagot ay... Ayun, tama ba? sila. Ayan. Sycamore. Puno ng sikamoro. Ayan. Sycamore. Ayan. Isa pa lang ang nasasagot mo. At least meron na siya. Athlete, may 100 pesos na siya. Athlete. May pambili na siya ng panlod. Sayang Pomon. Eto, number 4. Ang tanong. No. Aling uri ng hayop ang sinakyan ni Balaam? Balaam. Aling uri ng hayop? Aling uri. Oh. Ang pretty sinakyan English. ni Balaam. English ano ba yun? Aling uri o anong uri? Aling uri. Nakalagay. Aling uri. Aling uri. Oh. Donkey po. Donkey? Tingnan natin ang kanyang sagot. Tama ba? Ang tamang sagot ay... Ano? Isang asno. Ayan. Asno. Ano isang asno? Ano yung asno? Asno. Di mo alam yung asno? Hindi. Alam ko ano. Alam ko yung ano ba yon? Aso. Aso. Asong anak. Alam ko aspin. Okay. Baka donkey yun, asno. Siguro. Ayun. Hindi ko alam. Okay. Tagalog niya. Next question. Ito na. Sa bagay, hindi naman niya nasagot eh. Isa pa lang nasasagot niya. Sabi ni Joyce, alam ko lang camel. Fifth question. Ano ang nakasulat sa 1:14 versikulo 6? John 1:14-16. 14:6. Ano po? Ano ang nakasulat sa 1:14 sa John 14:16. 10 seconds. Ayan, dapat alam mo yan. Ano ba yun? Ano po yun? John 14? 6. 1:14 sa 14 sa 3, 2, 1. Time's up. Hindi na umabot. Hinahanap ako. Ayan, time's up. Ang tamang sagot ay 1:14, 16 Ako sa ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakarating sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Pwede rin sa English yan. Oo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yan. Ayan. Sabi ni Joyce, Jesus said to her, "Go call your husband and come here." Ay, patay tayo dyan. Patay tayo. Okay, number 6 question. Isa pa lang ang nasasagot niya. Hirap! Madali lang yan. Sino ang nagsabi? Kanino? Ha? Pwede mo na kahit Englishin mo yung sagot. Ay, patay. Skip tayo rito. Hindi ko na ano. Ano yun? Teka. Skip. Hindi ko na ano. Na ano?
Ayan, okay. Number 7 question. Sino ang mayroong isang kasuotan na gawa sa buhok ng kamelyo at kumain ng mga balang at ligaw na pulot? Wala magtuturo ha, wala no Ligaw na coaching. pulot? Ligaw na pulot. Ano yung pulot? Pulot. Ayan. Sino ang mayroong isang kasuotan na gawa sa buhok ng kamelyo? Pwede ba yun? At kumain ng mga balang at ligaw na pulot. Ayan. Sa English, Sa dapat may English. English yan. Kasi English ang Mas pinapagawa. madali na nga yun eh. Timer on. Who wear the hair of camel? Ganun eh. Nasa Old Testament po ba yan? Nasa new. Nasa new. Ayan. Nasa new. Sino ba? Very famous siya. Ang tamang Wala sagot, po ng idea. It's okay. John the Baptist, Juan Bautista. Oh, yun di ba yung damit niya? Ayun ang damit niya. Oh, di ba parang Oo. kamelyo, ay yung buhok ng kamelyo. Di ba parang ano ba yun? Ayan. Basta gano'n. yung gusgusot. Yung buhok ng Parang kamelyo. buhok talaga, oo. Okay. Now, Number 8 question. Number Hello, 8. Glenda May. Good Ayan. morning. Gaano karaming mga tao ang naisakay sa barko ni Noah? Uy, hindi ko alam yun. Hindi mo alam. Nako. Gaano karami? Tao? Ay, naku, nasagot na. Okay, gaano karami? Ay, Hindi ko na-post. Gaano karami? Wala magtuturo Gaano karami ang naisakay ni Noah doon sa barko niya? Timer on. Ayan. Gano'ng karami? Family niya lang po yun eh. Pamilya nga. Ilan sila? Maliban doon sa mga hayop Yung hayop marami ano? Guess lang po, 14. Another guess. Ayan. Timer's up. Maliit lang pamilya niya pala. Maliit lang. Okay. Tamang sagot ay 8. 8 lang. Oo, 8 Oh, lang sa sila. family niya. Kasi dapat siyam kami. Umalis ako. Kasama siya sa nalunod. Hindi naligtas. Nandun siya sa ibabaw ng puno ng kakawate. Ayan, next question. Bali pang 8 pa lang ito sa kanya. Kasi na-skip ko yung isa. Okay, number 8 question na lang. Sabihin ko 8 question. Sino ang nagsabing, ako mismo at ang aking bahay ay nais maglingkod sa Panginoon? Parang me and my Lord. Ano ba yun? Sino daw? Sino? Yung nagsabing, ako mismo at ang aking bahay, me and my Lord, ay nais maglingkod Will sa serve Panginoon. the Lord. And then me and my Go! Me and my household. Ano nga ba yung will serve the Lord? Peter? Aside from that, Sino nagsabi nun? Very famous siya na isa siyang mandirigma. Yan. Paborito ni Papsi yun. Artista yun. Isa siyang mandirigma. And time's up. Ayan, ako. Ang tamang sagot ay Joshua. Si Joshua. Di ba mandirigma siya? Joshua. Ano ba yan? Hindi, it's okay. At least nalalaman niya. Nalalaman niya. Teka, wait. Talaga, oo. Last question. Tingnan natin yung panghuli nating question, ha? Hindi pala meron. Tama. Last question. Sinong commander ang may ketong? Uy. Sino nga ba yun? Ako hindi ko nga alam Sinong yun commander ang may ketong? Yun. Okay? Timer on. Sino ang commander? O sinong commander ang merong ketong o may leprosy? Sino daw yung leader na yun? Na may leprosy. 4, Hindi ko kilala. 3, wala. Kilala. Di ba gumaling na siya? Hindi ko po kilala.
Sorry. Nako, it's okay. Bali, natututo tayong lahat dito. Yeah. Yeah. Ang tamang sagot ay si Naaman. Oo, hindi siya famous. Yan. Kaya pala. Yeah. So, ganun talaga. Bonus question. Tama para 10 tanong kasi na-skip ko yung isa. Last Sige po, one. balik. Number 1 po, yung Solomon. Okay. Okay, ito ang question natin. Last question para sa iyo. Aling mga bayan ang nawasak ng apoy at asupre? Ayan. Madali na yan, ha? Ano po? Aling mga bayan ang nawasak ng apoy at asupre? Ayan. Gomorrah at Sodoma. Sodom and Gomorrah? Tingnan nga natin kung tama ang sagot I think niya. tama yan. Sodom and Gomorrah ba ang kanyang sagot? Si Lot po ate. Yes, Tama Sodom siya. and Gomorrah. Yay! Naka 200 siya. Dapat pala, Papi, puro bonus question. Doon lang nakakatama. Ayos, 200 ka naman eh. At least dito natututo tayo. Kahit ako, kahit yung iban. Diba? Thank you po. May learning po. Yeah. Thank you for joining, ha. Tsaka siyempre para matesting din natin itong ating experimental Bible Q&A quiz. Para sa ganun magkaroon tayo lahat ng idea. Ganun pala. Exciting palang sumali. And then unti-unti natin mababago ito, ma-improve pa natin para ma-enjoy natin lahat. Nakakakaba pero nag-enjoy po ako. Tsaka marami po akong natutunan. Ready na po ako pang SOD2. Yeah. Sige. Malay mo matawag ka na uli next week, oh. Kaya keep tuning. Manood parati dito sa iRadio. Thank you po. Thank you. Thank God you, bless. Jamaica. Bye-bye. Bye. Attend mo na lang. Nakadala sa iyo. Bye-bye. Ganun lang, ha. Simple. Naka 200 pesos. Sports lang, katuwa lang naman to para sa ganun ay lahat tayo natututo dito sa magandang balita ng ating Panginoon. Diba? Yung marami tayong learning na malalaman. Lalo pag yung gabi-gabi nag-share yung mga ating mga pastors dito, no? So malaking bagay ito na natututo tayong lahat. Okay, tawagan natin si Pastora Mary Jane. Mary Jane Saboy Omli. Nasa makeup room pa ata. Tama ba? Yata. Paki-check mo nga. Baka nandoon pa sa patawagin mo doon sa ating ano. Ayan. Diba? Madali lang eh. Sabi niya madali lang question natin eh. Ayun. Ayun na. Ayun. Hello, Pastora. Pastora, good afternoon. Aloha. Uy, ganda ng outfit natin. Wow. Oo. Parang... Hello po, Papsi, Mamsi. Hello po. Miss you po. Miss you. Kamusta dyan sa lugar ninyo? Di ba malakas ang ulan dyan? O dumidilim na ba sa inyo? Maaraw po dito ngayon, Sir Ramon. Nandito ako ngayon sa Buhon. Buhol, di ba dyan yung maraming... Buhon with love. Oo, yung maraming bundok-bundok. Yun, tama. Oo. Ako. Long time no see. Aba. Long time no see po. Ano ba ang pinagkakaba? Salamat ulit sa pag-invite. Abay, nako, kami po yung nagpapasalamat dahil lagi niyong pinauunlakan yung aming imbitasyon sa inyo. Glory to God po, Papsi. Ayan. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Ayan, bumati muna kayo para napapanood tayo ng... Yan. Ayan po, una sa lahat, good morning Lord at good morning po sa lahat. Good morning po, Papsi, Mamsi. Hello po. Magpapasalamat ako sa Diyos sa inyong buhay na kayo ang ginamit ni Lord para magkaroon tayo ng ganitong iRadio para may palaganap ang salita ng Panginoon. And hello po sa lahat ng tagapakinig, lalo na sa iRadio family. Hello po, salamat po sa inyong
palaging pagpapakinig po dito, pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Napanood ba Amen ninyo po. yung ating Bible quiz kanina? Opo, Ayan, yan yung inuumpisan pa lang natin. habang nire-review ko Oo, po, yan yung testing natin na pagre-review ng ng pag-aaral ng Bible kasi napapansin ko kapag nagtuturo yung ating mga pastors dito, yung iba parang nanguhula na lang ng sagot. Kaya sabi ko, tingnan mo, ma-testing ko nga kung talaga nagbabasa ito. Ang gagaling sumagot eh. Ang bibilis sumagot. Sabi ko, alam Amen. ko na. Sabi ko. But anyway, it's okay. Kano naman talaga sa umpisa, nanguhula lang muna. Pero later on, magbabasa-basa rin sila ng Bible. Ang prayer ko lang talaga, ang bawat isa, ay merong mga Bibles na na ginagamit o binabasa, hindi din display lang para pag dumating kasi yung ganito may mga Bible studies tayo nito, nag-aaral tayo, nakaka-relate tayong lahat doon sa ating pinag-uusapan. Oh, I'm sure may mga nagbabasa ng Bible. Yeah, yun naman. Meron yan. Yan. Sana magiging bang parang hobby. Yan, 99.9%. Nakakasanayan na magbasa ng Biblia. Ayan. Pastor, ang title po natin ngayon is God's Word is Our Guiding Light. Tama ba yun? Amen po. Yun po Opo, Papsi. Yan po yung Yan title po yung natin, title. Okay, ayan. Opo. Sige na po, umpisa na natin at baka abutan tayo ng ulan. Sige po, Papsi. Bago po tayo mag-umpisa, manalangin po tayo. Ama namin na makapangyarihan sa lahat, nagmamay-ari ng langit at lupa. Nandito kami, Panginoon, nagpapasalamat sa iyo. Nandito kami nagkakaisan. Nagtutulungan, Panginoon, na may palaganap ang iyong banal na salita, Panginoon, sa buong mundo. Lord, nandito kami, Ama, nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Pakalinisan mo ang isip at puso namin, Ama, para maipasok sa isip at puso namin ang iyong mga salita na gusto mong ipahayag sa mga anak mo sa araw na ito, Panginoon. At yung banal mong Espiritu, Panginoon, ang kumilos, walang distraction ng kaaway, Panginoon, para kami ay hindi makafocus na makinig sa iyong banal na salita, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyo ang papurit, pasasalamat, magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So, ang title po natin, God's Word is Our Guiding Light. So pag sabihin natin God's Word, ang salita ng Diyos, ito yung gabay na liwanag sa ating buhay. Ito yung gabay na liwanag sa ating buhay. So ang text po natin sa Psalms 119 verse 105. The word of the Lord says, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Sabi niya sa Tagalog, mga kapatid, sabi niya sa Tagalog, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Amen. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na salita na pagbulay-bulayan namin sa umagang ito, Panginoon. So, walang ibang sa buhay natin, Sir Ramon and Ma'am Karim, kundi ang salita ng Diyos po lamang. Ito po yung nagbibigay ng tanglaw at liwanag sa ating buhay. Amen po. We live in a world that is trying to destroy us. Dito sa mundo, naninirahan tayo dito sa mundo na maraming gustong sumira sa ating buhay. But God has given us a light, that is His words. So, kahit na maraming sumisira sa atin na mga bagay dito sa mundo, ang Diyos ay napakabuti na binigyan po tayo ng magbibigay ng gabay at tanglaw sa ating buhay. Ito ay ang kanyang banal na salita. God's word is a lamp for our feet. So yung salita ng Diyos, ito yung nagbibigay ng direction sa ating mga paa kung saan natin lalakaran yung panawagan ng Diyos po sa buhay natin. God's word is a lamp for our feet and a light for our path. No, yung patutunguhan natin, ito yung magbigay ng tanglaw kung saan tayo dadaan
na yung daan patungo sa kaliwanagan. His word is a lamp because it shows us our need for Jesus Christ. So yung salita ng Diyos, yun yung nagbibigay ng tanglaw po sa atin dahil ito po yung tumutulong sa atin na kailangan nating malaman patungo kay Hesus Kristo. Kasi ang Diyos at ang salita ay iisa lamang sila. And always remember that Jesus Christ is our Savior. Siya yung salita na nagbigay ng tanglaw po sa ating buhay. So God's word is a lamp in that it also protects us from danger and reveals the truth. So yung salita ng Diyos, yun din yung ilaw na nagbibigay ng protection. Protection sa atin para hindi tayo mapahamak, hindi tayo malihis ng landas. Kaya nandun yung salita ng Diyos na nagko-convict, yung umaano po sa atin, yung nire-rebuke tayo sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. And ito ay malalaman natin ang katotohanan. God's word is the truth of all. Kasi yung salita ng Diyos ay yun ang buong katotohanan. Ang salita ng tao may kasinungalingan, pero ang salita ng Diyos, ito ang buong katotohanan. Na magpapalaya sa atin sa kapahamakan, magpapalaya sa atin sa gawa ng kaaway sa ating buhay. And His word is a lamp that guides and directs our footsteps. So yung salita niya ang nagbibigay ng gabay sa lahat ng ating patutunguhan. Lahat ng ating lalakaran, lahat ng ating pupuntahan, ang salita ng Diyos ang nagbibigay tanglaw at ilaw sa ating buhay. Di ba sa ating bahay, marami tayong paraan para, lalo na kung walang kuryente, lalo na kung may brownout. So bawat isa sa atin gumagawa ng paraan para magkaroon ng liwanag sa bahay, bibili tayo ng kandila, magkaroon tayo ng flashlights, chargeable batteries, para may ilaw tayo sa loob ng ating bahay. So how much more? Sa physical, kailangan natin ang ilaw, mga chargeable batteries, mga flashlights, no? Mga kandila para maliwanagan yung bahay natin na sobrang dilim kung walang kuryente. So how much more sa buhay natin na ang salita ng Diyos ay yun ang nagbago sa ating buhay. At higit sa lahat, yun yung nagbigay ng gabay at tanglaw para tayo ay makakilala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen po. Karamihan ngayon ay bumili ng solar lights. Grabe yung mga solar lights sa mga taas ng mga yero ng mga tao ngayon. Ang lalaki ng mga yung ng solar lights para ilagay sa kanilang bahay. Para kahit walang kuryente, may liwanag sa loob ng bahay. Kasi yung solar lights, na lang ang pagkukuhaan natin doon yung ng araw. So grabe din ang Panginoon, no? He is amazing God sa ating buhay. Lalo na sa gabi, need natin ang flashlight para makita ang dadaanan natin para di tayo madapa or mapahamak or makagat ng anumang mga hayop. Lalo na kung madilim, di natin alam kung may mga ahas or ano pa. So kailangan talaga natin ang liwanag sa ating buhay. Amen po. So sa physical, kailangan natin ang kuryente. Di ba pag walang kuryente, nagagalit tayo. O abreko, bakit wala na namang kuryente? Nagbabayad kami ng husto tapos pinapatayin niyo ang kuryente. So how much more the Word of God na siya yung nagbibigay ng tanglaw sa ating buhay. So kailangan mag-aral tayo ng salita ng Panginoon. I thank God kasi dito po sa programa ng iRadio, nakasentro ang salita ng Panginoon. And God bless you po, Sir Ramon and Ma'am Karin. Pagpapalain po kayo ng Panginoon. At tayong lahat, pagpapalain tayo ng Panginoon at nagbibigay tayo ng oras na makinig sa salita ng Diyos dito sa iRadio. So meron tong 5 importansya, no? There are 4 na kailangan nating pag-aralan ngayon kung how importance of God's Word in our lives. Paano bang ano ba yung importansya ng salita ng Diyos sa ating buhay? Number 1, God loves us. Always remember that kahit tayo ay makasalanan,
no? Mahal tayo ng Panginoon. He sent Jesus Christ for us to redeem us. So, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So, God loves us. He don't want us to be in danger. He wants us to save. No? Gusto ng Panginoon na laging mga anak niya, na lalo na yung mga sumasampalataya sa Kanya, nananampalataya sa Kanya, gusto ng Diyos ay nasa safe tayo lahat na pamumuhay. That's why He's given us His words. Kaya binigay niya yung salita niya sa atin na magbibigay tanglaw at ilaw sa ating buhay. Kung di tayo mahal ng Panginoon, kapatid, pwede man tayong pabayaan ng Panginoon. Like dun sa question kanina, sino yung nag-build ng ark? So si Noah. No, si Noah. Ang mga tao noon, tinatawanan nila si Noah. Si Noah, sinasabi niya lang yung salita ng Diyos sa mga tao. Pero ang mga tao, they are enjoying their wealth, no? Mayayaman kasi ang mga tao doon sa lugar na yun. Kaya sinasabihan nilang baliw si Noah. Bakit nagbibuild ng arka? Wala namang bagyo, wala namang ulan, no? Tinatawanan si Noah. So ganun din tayo. Kung di tayo mahal ng Diyos, hindi ginamit ni Lord si Noah para isakay yung mga taong gustong sumakay sa arka. But no one, walang pumunta kahit isa. So kung ganun tayo ngayon, pwede naman tayong pabayaan ng Panginoon na manatili tayo sa kadiliman, no? Wala sa atin ang katotohanan. Pero hindi gusto ng Diyos na tayo ay mapahamak. Kaya sobrang pagmamahal niya, binigay niya si Jesus at yung salita ay si Jesus sa buhay natin. Amen po. Number 2, God's word is called a lamp and a light. So yung salita ng Diyos ay yun yung lampara at ilaw ng ating buhay. At nandito, sa salita ng Diyos, nandito po yung buong katotohanan. The Word of God is the truth of all. Kasi pag once na naibato yung Word of God sa buhay mo, that will not go back to the Lord empty and void. May mangyayari at may mangyayari dyan sa buhay mo pag nakakapagpakinig ka ng salita ng Panginoon. And we need we read about our sinfulness. At pag nakakapakinig tayo ng salita, doon tayo nakukonvict, nakukonsensya na tayo pala ay makasalanan. Kasi minsan ang mga tao, wala namang akong kasalanan, bakit kailangan kong humingi ng tawad sa kanya? Di po ba? So, nandun yung pride. Pero ang totoo lang, kapatid, pag nagbabasa ka ng Word of God, yun yung nagre-rebuke po sa atin. Yun po, dalawa po kasi ang tusok ng salita ng Diyos. No? Matutusok yung espiritu natin, matutusok yung kaibuturan ng buto natin para maitanim yung salita ng Diyos po sa buhay natin. Kaya pag nagbabasa po tayo ng Word of God, doon natin nare-realize na tayo ay makasalanan. Sinfulness. And doon natin maramdaman na kahit tayo ay makasalanan, we receive the holiness of God. So, dahil sa salita ng Diyos, nababago yung buhay natin. So, nag-less yung sin natin. So, yung holiness ng Panginoon ay siya yung lumulukob na po sa buhay natin. No? Sinfulness, then pupunta sa holiness of God. So, importante talaga ang salita ng Panginoon. Then always remember that God sent His Son, Jesus Christ, who is the true source of spiritual light. No? Si Jesus Christ. Kasi kailangan natin, lagi nating tandaan na ang Diyos natin ay spirit. So, ang ilaw ng ating spiritual na buhay, only Jesus Christ, the spiritual light of our lives. Amen po ba? Kailangan natin na i-acknowledge ang Spirit. Kasi ang Holy Spirit, siya po yung light natin, siya po yung gumagabay, siya po yung nag-guide po sa atin sa lahat ng mga ginagawa natin dito sa ibabaw ng mundong ginagalawan po natin. So, Holy Spirit is important because our God is Spirit. Amen po ba? So, if we receive and follow Jesus,
as our Lord and Savior, kasi lahat tayo tumanggap na dito kay Panginoong Hesukristo, di po ba? We will not walk in darkness or sin anymore, no? Hindi na tayo babalik doon sa dating buhay natin, kundi lakaran na natin yung liwanag na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay natin sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Amen po ba? So sabi niya dito, we will not walk in darkness or sin, but we will have the light that leads to life. So yung salita ng Diyos, yun po yung gabay natin, tanglaw ng buhay natin na patungo sa buhay na walang hanggan. So sabi niya sa sa John 8 verse 12, magbasa po tayo ng word of God. John. Sinabi po dito sa John chapter 8 verse 12, Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. So lahat ng sumasampalataya na kay Panginoong Hesukristo, sinasabi ng Diyos po sa atin, Jesus said, I am the light of the world. So kung wala si Jesus Christ na nagligtas ng sanlibutan, walang liwanag dito sa buong mundo. Lahat ay nasa kadiliman. He that followeth me shall not walk in darkness. So lahat ng tagasunod na ni Jesus Christ ay hindi na lumalakad sa kadiliman, kundi nandun na tayo sa liwanag ng buhay. But shall have the light of life. So lahat ng tagasunod ni Jesus Christ at nag-aaral at nagsasaliksik ng salita ng Panginoon, hindi na tayo lumalakad sa kadiliman, kundi but shall have the light of life. So pag you have the light of life, that is our Lord Jesus Christ, so magiging maningning yung buhay mo sa buhay ng ibang tao. Makita yung Christ-like, yung buhay ni Kristo sa buhay natin. So yun po yung kahalagahan ng salita ng Diyos po sa buhay natin. And meron lang akong idadagdag, sabi niya doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone be in Christ, old has gone and new has come. So lahat ng nagmamahal na kay Kristo, tumanggap kay Kristo, ay yung mga lumang buhay ay ilibing na. At yung bagong pamumuhay na nasa kay Kristo, ay yun ang ipatuloy nating magiging ilaw at tanglaw ng ating buhay. Amen po. So number 3, God's word is a lamp for our feet that prepares and equip us from our journey through life. Kasi dito sa mundo, habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, kailangan natin yung salita ng Diyos na yun yung gabay sa lahat ng mga ginagawa natin. Yun yung nag-prepare sa atin and equips us sa journey natin dito sa mundo. Parang tayo ay ano lang tayo dito, yung estranghero lang tayo dito, hindi dito yung totoong buhay, yung ano natin. But we have a journey through life. Meron tayong journey na nilalakaran araw-araw. Amen po ba? So, kailangan talaga natin ang salita ng Panginoon. So, basahin natin sa Joshua. Na-bless ako dun sa Joshua kanina na answeran ni sister. Favorite ko din ang Joshua. Joshua 1:8, that is my favorite verse. No? Kaya sabi niya po dito sa Joshua 1:8, This book of the law shall not depart out of thy mouth. Be thou shall meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. So, kung maaanuhan natin, kapatid, the book of the law shall not depart out of thy mouth. So, ito yung book of the law, na kailangan yung nilalaman nitong libro na ito, hindi mahihiwalay sa ating mga bibig. Yun yung sinasabi sa book of Joshua, kundi thou shall meditate therein day and night. So, i-meditate natin yung salita ng Diyos araw at gabi.
Pagbulay-bulayan natin lagi yung salita ng Diyos araw at gabi, that thou mayest observe to do according to all that written therein. Para pag binulay-bulay natin araw at gabi, kasi pag once ka lang na nagbasa ng salita ng Diyos, hindi pa iintindi ni Lord sa'yo. Lalo na pag hindi fix yung heart mo, hindi mo maintindihan ang Word of God. Kailangan natin yung spiritual light. No? That is our Lord Jesus Christ and His words. Kaya kailangan magbasa daw tayo day and night para ma-observe natin, makain natin, nguyain natin yung nilalaman ng Biblia, yung Word of God. At may blessing po dito kapatid. Sabi niya, for then thou shall make thy way prosperous. So, importante yung salita ng Diyos na minemeditate natin, pinag-aaralan natin araw at gabi. Para, anong sabi ng Panginoon? May blessing dito, Una, thou shall make thy way prosperous. So, lahat ng ways ng buhay mo maging prosperous. Ipaprosper ng Lord yan. And number 2, thou shall have good success. Kaya ang mga anak ng Panginoon, yung naniniwala kay Jesus Christ, prosperous and have a good success. Kaya kailangan talaga natin mag-aral ng salita ng Panginoon. Number 4, God's Word is a lamp that gives light and understanding. Alam niyo po ba, ang salita ng Panginoon ay ito yung nagbibigay ng liwanag or ilaw sa ating para makaintindi tayo, maintindihan natin lahat ng nangyayari sa buhay natin. Kung hindi ka kasi nagbabasa ng salita ng Diyos, meron yung tendency na bakit nangyari sa akin ito? Bakit ganito ang nangyari sa akin? Pero pag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, malalaman mo na we are all partakers sa pinagdaanan na hirap ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kailangan talaga natin na puspos tayo. Marami tayong mai-inject na salita ng Diyos, maipasok dito sa puso natin para kahit anong problemang darating sa buhay natin, may salita tayong panghahawakan ng Panginoon. We will not be moved. Hindi po tayo matitinag kung may salita ng Diyos sa buhay po natin. Kahit ang hirap na, parang ang dilim ng buhay, pero kung may salita ng Diyos dyan sa buhay mo, magliliwanag, magniningning, magiging prosperous, maging successful ang buhay mo, pamilya mo, ministry mo sa church where you belong, everything will have a good success. Amen po. Basahin po natin sa 119 verse 100 Psalms chapter 119 verse 130. So sabi niya po dito sa Tagalog, ang liwanag ng turo mo ay nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. So, di ba, nagbibigay tanglaw at nagbibigay ito ng dunong, no? Understanding sa mga wala pang nakakaalam, sa wala pang nakakarinig, sa wala pang hindi masyadong rooted sa Word of God. Ang salita ng Diyos ang magpapaunawa po sa ating lahat. God's Word is our guiding light. Lastly po, God's Word is a lamp. Conclusion na po tayo. Madali lang po yung turo ko para kung may mga question, kung may mga po tayo, pag kwentuhan po tayo, may oras po tayo na magkwentuhan. So God's Word is a lamp to guide and direct us. So yung salita ng Diyos, ito po yung ilaw at ito po yung guide natin na magbigay ng true direction po sa ating buhay. Kasi kahit Kristiyano tayo kapatid, kung wala tayong hawak-hawak na salita ng Panginoon, nadadala tayo sa trabaho ng mundo. Kaya kailangan puspos tayo ng Espiritu ng Diyos. At yung Espiritu ng Panginoon ay yung salita na nagbibigay. Ito yung tinapay na hindi tayo magugutom. Ito yung God's Word is the living water in our lives. Yun po yung dumadaloy na tubig sa ating buhay. Na kahit
meron tayo, may dross minsan, may katuyot, di ba? May katuyot, nawawalan tayo ng mga pangangailangan minsan. Pero pag nagbasa ka ng Word of God, meron at merong blessing na darating sa buhay natin. So God's Word is our living bread sa buhay po natin. Each day, we are facing multiple decisions. Sa buhay po natin, araw-araw, lagi tayong humaharap ng mga multiple decisions po sa atin. So marami tayong plano, marami tayong decision, pero ang Diyos pa rin ang magbibigay ng solusyon sa lahat. Amen po ba? No? Amen po? Di ba, minsan may plano ka na mamasyal kayo, minsan hindi natutupad kasi hindi kalooban ng Panginoon. Kaya kailangan, kung gusto mong ang plano mo ay matupad, you have a good success, no? You are prosperous, read the Word of God. Word of God ang kailangan po natin. Amen po ba? But as we read the Bible, we can receive guidance and direction. Kaya pag nagbabasa tayo ng Biblia, kapatid, nare-receive natin yung guidance, nare-receive natin yung direction ng Holy Spirit, lalo na ang ating Panginoon po sa buhay po natin. Last verse, basahin natin sa John chapter 15, verse 7 po. John chapter 15, verse 7. Sabi po niya sa kanyang salita, John chapter 15 verse 7, it says here, if you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. You see? So ang gusto ng Panginoon ay manatili tayo sa ating Panginoong Hesukristo. At manatili tayo sa kanyang salita, at meron tayong blessing na marireceive kung magawa po natin yon. Lahat ng hingiin natin sa ating Panginoon, ibibigay niya ang lahat po sa atin. Lalo po sa Matthew 6:33, kailangan gawin natin yon. No? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun po yung message. And lastly, sa Psalms chapter 19 verse 8. Salamat sa Panginoon. No? Chapter 19 verse 8. It says here, no? The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. So, kailangan talaga natin magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Kasi dito natin na nare-receive yung instruction ng Panginoon. Kung ano yung in order na gagawin natin po sa buhay natin. And always remember na ang guiding light natin habang tayo ay nandito pa tayo sa journey natin, sa buhay natin dito sa ibabaw na ito, kailangan meron tayong hawak-hawak at pinanghahawakan na salita ng Panginoon po. Again, God's Word, kapatid, God's Word is our guiding light. Yun po. God bless. Amen. Amen. Pastor, napansin ko yung Bible mo. Gamit na gamit Siyempre. Opo. Ang ganda nga eh. Alam mo, diyan mo mapapansin. Alam mo kasi ang Bible, parang sinelas yan eh. Napupudpod pagka lagi mong ginagamit. Pero pag di mo ginagamit, mukhang laging bago. Ibig sabihin, hindi ginagamit. Ito ay palatandaan, talaga yung Bible ginagamit. Minsan pag ako napupunta sa mga ibang bahay at tinitingnan ko unang-una yung mga Biblia, ay talagang maano pa yung makapal pa, ay yung manipis pa siya, yung doon mo makikita na display. Nagiging display lang siya. Dapat hindi ganon. Ito one example. Itong Biblia na ito talagang kumakapal na sa sobrang gamit ito. Araw-araw ito hinihipo. Kaya yan ang ganyan sana. Pero as I was saying, ganyan din ako nung una na
ayoko magbasa ng Biblia. Wala akong hilig dyan nung araw. Pero nung sinampulan ako ng Panginoon na nangusap sa akin through Bible, doon na ako nakikipag-usap araw-araw at saka nakakapagpalakas ng loob na magpapatuloy tayo sa buhay. Kaya tama yung topic mo ngayon, Pastora, yung God's Word is a guiding light. Kumbaga sa GPS, parang GPS, ginaguide niya tayo sa ating tamang direksyon. Yan, minsan nangyari na naliligaw tayo ng landas. Pag wala tayong mapa o wala tayong guide, kung saan tayo pupunta, kung diretso ba, kaliwa ba, o kakanan, pagka naliligaw ang buhay natin, hindi natin... Parang yung compass, Patsy. Yung compass. Yeah. Di ba pag yung compass, i-ano nyo yung direction kung saan ka pupunta. Correct. Yan. Ganon din ang salita ng Panginoon. Binibigyan tayo ng direksyon kung ano yung dapat natin gagawin. Ang Biblia ay kumpleto na impormasyon to. Yes, nandito na po lahat. Kaya nga kung babasahin natin tong Biblia, pag-aaralan na, andyan ang math, numbers, andyan ang health, lahat nandun tungkol sa pag-ibig. Lahat po. Andyan na, lahat combine sa isang libro. Kaya itong Biblia ay napaka-controversial na aklat na ang dami nagtatanong dito kung itong laman ng Biblia na ito na nagiging controversial sa buong mundo. Kaya basahin po natin, huwag natin baliwalain dahil ito ang Panginoon, dito siya nangungusap. Especially kapag tayo dumadanas ng mga pagsubok sa buhay na hindi natin alam ang gagawin natin. It's okay manalangin. Nandito po ang sagot. Yeah, yung magpe-pray tayo, it's okay, tama yun. Pero paano sasagot? Kasi pagka nakikipag-usap tayo sa Panginoon, one way, di ba? Dapat two-way. Pagka nag-pray tayo, ano yung sagot? Ang sagot na doon sa Biblia, buksan natin. Doon siya nagre-reply. Yes po. Yan ang yes, po. Kasi parang isip ng iba, ako ganyan din ako nung araw. Mukha namang di ata effective eh. Parang baliwala lang. Subukan mo. Unti-unti kasi minsan pagka sa umpisa kasi hindi pa yung Holy Spirit sa atin. Parang hindi pa effective siya, parang sabihin mo parang wala naman kaya. Pag buklat mo ng Biblia gan, iba naman ang tinutukoy kasi hindi natin naiintindihan pa. Pero time will come, maintindihan kahit sa mo buklatin ng Biblia na wag tayo mamimili lang Kasi minsan namimili tayo ng ako minsan nangyari din sa akin na ganyan na start from the beginning. Oo. Ako lagi ako pupunta sa Psalms. Mas gusto ko doon sa Psalms na marami siyang at saka sa Proverbs. Marami akong napupulot na para ma-encourage ang ating sarili na magbasa ng Biblia. Nako. Okay, may katanungan dito, Pastora. Yes po. Saan na ba yun? Naku, nawala. Eto, curious lang daw siya and no offense meant lang daw to. Bakit po daw ang interpretasyon ng pastor at pari madalas magkaiba? Bakit daw ganon? Nagiging hindi naman siya bias, sabi niya, pero mas malinaw magpaliwanag ang mga pastor. Yan, sorry daw sa mga naniniwala na viewers sa mga pari. Bakit daw ganun? Yung mga pastor ganito, at saka maliwanag sa aking pagkaintindi lang po doon sa question. Salamat po sa question na yan. Maganda po yung question. Salamat sa nag-question, no. Ang po kasi, sa pari po kasi ay pare-pareho po tayo ng Bible. Pero meron po kasi silang ibang kapapamaraanan ng pagpapaliwanag ng salita ng Panginoon. Kaya minsan maririnig natin pag ang ganda ng ang pari pag siya ay nagtuturo sa church nila. Pero pag na sa kahuli-hulihan, doon na naililihis yung salita ng Panginoon. Kasi inaano na nila yung mga ritual na ginagawa nila doon sa kanilang church. So always remember na sila ay meron silang sinisimba na mga idols, kaya doon nila inaano yung ifino-focus yung pagtuturo nila na kailangan may yung mga saints, yung mga idols na kanilang sinasamba. Pero sa atin po kasi actually galing tayo lahat diyan di po ba? So walang magsisinungaling, hindi tayo galing sa
Catholic, Roman Catholic. Lahat tayo galing dyan. Pero dahil nga, tayo ay, sa pastor po kasi, more on word of God po kasi, base lahat sa salita ng Diyos, yung itinuturo ng mga pastor. Walang idols na inaano natin. Kaya nag-focus tayo sa ano natin, na God is love, and kaya ang ano natin is Jesus is the Savior, and we have the Spirit of God. So, kailangan yun po kasi ang i-ano natin sa buhay natin. And always remember, ang Word of God, ayun po talaga ang susundin natin. Hindi natin ililihis yung explanation ng salita ng Panginoon. So, sa amin po kasi, based on my experience lang po, hindi ako nag-aano sa ibang mga pastor, no? So, sa Joshua 1:8 po kasi, sabi niya, meditate the Word of God day and night, and para maintindihan natin kung ano yung nandun, nakasulat po dito sa Bible. So, kailangan mag-meditate po talaga sa ano natin. So, sa kanila po kasi, alam nila ang katotohanan. They know the truth. Pero meron po kasing nakaano po sa kanila na mataas para yun ang susundin po nila na ituturo po nila. Kaya nga minsan hindi sila nakakasunod sa mga ano ng salita ng Diyos kasi merong ano sa kanila na yung bishop nila or yung obispo ba yung mga ano, so merong controller sa kanilang ano, hindi ang Panginoon. Kaya minsan nalilihis yung katuruan po nila. Kumbaga meron silang sinusunod na patakaran doon sa kanilang patakaran. pagtuturo. May rules po sila. Yan. Hindi katulad sa atin sa Christian. Salikpikin mo talaga, Papsi. Nasa Biblia talaga yung ating pinag-aaralan. Kasi yung Catholic kasi iba yung ano. Pero galing tayo doon eh. Naging Katoliko tayo during the time na sinakop tayo ng mga Kastila nung araw. We're under Catholic. Catholic tayo nung araw. And then unti-unting nabago ang ating pananaw sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Naging Kristiyano. Kailan ba na-discover ang Christian sa Pilipinas? Actually, ang Catholic is also Christian. Pero yung katulad Yes po, yun po yung ano ni Magellan, ano po yung nag-open ng Christianity. Siya po yung nagdala ng Christianity dito sa Pilipinas. Correct. Kaya nagkaroon na ng ano dito sa pero yan yung ano, ibig sabihin na Catholic catechism. Yan yung Catholic catechism, yung nung araw yan dumating yung mga Spanish o Spaniards, ano. So ang turo nila noon ay Katoliko. Pero yung pagiging Kristiyano natin, born again tayo. Born again. Yung mga born again. Yan. Kailan pumasok kaya yun? Hindi natin alam, ano. Yun po yung ano na natin. Yung ulit yung saliksige na. Pero ang ano po dyan, Sir Ramon, nung pinadala ng ating Panginoong Hesukristo, doon na umano ang born again. Yung dumating na yung salita ng Panginoon, na ipapalaganap na yung salita ng Panginoon. Kaya nagkaroon na ng maraming iba-ibang pagtuturo. Ibang kongregasyon. Marami ng kongregasyon nagkalat-kalat na na ano. Kaya yun ang aking ano. Pero kung may mga kasama natin na pastor dito para may paliwanag ng ano yung kung kailan ang natin ay nag-umpisa. Oo. Okay. Mag-umpisa praying na may si Pastor to siguro. Pastor Tots. Tatanungin ko nga yung ating professor. Oo nga no, bakit kaya hindi natin na ano yun? Kailan pumasok ang ng pagka natin born again? Oo. Hindi lang yun, nagsunod-sunod na. Nandiyan na yung mga Hindu, yung mga may pumasok. Nagsimula yan sa Pentecost Sa Pentecost.
Yan. Tapos Pentecost yung mga Church. Kasi Muslim, we andyan are naman. belong to the Pentecostal Church. Yan. Yung mga panahon na yan nagsabay-sabay. Pero unang-una ang pagiging Katoliko. Pero tapos nasundan Yes po. ng sumunod na hindi ko alam kung kailan pumasok ang Kristiyano or rather born again. Okay, may pumasok na mga ano ba nga tawag to? May mga El Shaddai. Yeah, marami Opo, nagpatong-patong. kumalat na iba't ibang mga congregation na ang nabuksan. Hanggang sa doon nag-umpisa yung nagbabago na yung ating learning about yung about God, yung pagbabasa natin ng Biblia. So Yes. yung iba na mislead, yung iba na nasa tamang direksyon. Kaya nga ang lagi natin talagang pinaka-GPS natin o pinaka-compass natin ang Biblia. Dahil pare-pareho ang sinasabi niyan. Wala namang Biblia magkakaibang o iba-iba nga lang ang translation, pero the same ang ibig sabihin niyan. So doon tayo nagkakatugma-tugma lahat. Except nga lang yung pagpapaliwanag ng mga ibang churches. Yeah. Oo, pero ang Sir Ramon, na-answeran po ba yung question ni Lala. Sino po yung nag-question kanina? Si Lala Carmina. Oo, si Sister Lala. Si Sis Lala. I love her. Kasi lagi siyang maraming question. So meaning, nakikinig talaga yan. Kasi habang may nag-aano ng mga pastor dito sa iRadio, lagi siyang may question. At ang lalalim ng mga tanong niya. Ayan. Abogado. Meron lang ditong Pastora, meron lang comment dito na which is yun din ang pagkakaalam ko na ang Bible ng Catholics is different. Dahil sabi dito galing sa Vatican City. Mga revised edition nito na marami silang revised edition na po. Marami silang binago doon, mas pinapakilala nila ang yung mga idols. Yung ritual na ginagawa nila. Yung mga santo-santo, ganun. Kasi may nagturo sa amin noon doon sa Nazarene Pasak, Katoliko siya but he knows a lot about the Bible. So binigyan niya pinakilala niya sa amin. Parang sinabi niya ang difference ng Bible ng Katoliko at sa mga Christians. Magkaiba. Marami silang tinanggal na yung katulad nung sa yung sa Ten Commandments, yung thou shall not, yung parang sa mga idols, yung I think hindi tinanggal. Thou shall not bow down. Yeah, I think binago yun sa, no offense po sa mga Catholic viewers natin. Dahil sabi nga, galing tayo lahat yan. Yun, yung binago nila yun. Tinanggal, hindi nila tinanggal, tinanggal nila yon. Tinanggal nila yon. Kasi di po ba yung sa mga idols, yung mga kasi kung hindi nila po yun, maborn again lahat ang tao. Kasi kung hindi nila tanggalin yon, maborn again po tayo lahat. Hindi, sa Catholic, kasi malalaman natin, we will know the truth that our Savior is alive. So lahat ng mga tao na pag malalaman kasi nila yon at hindi ituturo ng mga sekta na ito, talagang maboborn again po lahat ang tao. Pero meron kasing strongholds, merong strongholds na talagang ilaban nila, i-fight nila yung nila. Kaya meron silang babawasan, meron silang tatanggalin na ang tao malaman ang katotohanan. Kaya sa buhay natin, kailangan talagang magsaliksik tayo kasi one day soon, susunugin na ang Bible. Naku. Kailangan makapagtabi-tabi na tayo ng sarili natin. Darating po ang araw na yan. Sa Revelation, uupo na ang Antichrist. Tayong mga Kristiyano, magtatago na tayo doon sa bundok. But, praise God, may hawak-hawak tayo na salita ng Panginoon. Naku, pati bundok nga, meron yung na nga. 72 books sa Catholic Bible, 66 books lang sa Christian. Sa normal na Biblia is 66 books lang. Oo. Yan. Tsaka kasi yung ibang mga... Pero nakakalungkot nga po Pero okay lang, sige lang.
may mga iba-iba kasi silang tradisyon. Ayan, na Yes po. wala naman sa Biblia na dapat natin hindi susundin. Yung mga tradition na sa labag sa kalooban ng Panginoon. Kaya napapansin nyo po, salamat na lang kasi nandyan tayo na prayerful, na lumuluhod, umiiyak sa ginagawa ng ibang sekta ng pananampalataya. Kaya napaka-importante talaga yung pag-aaral natin ng Biblia, pagbabasa. Dahil napupunta tayo sa tamang direksyon. Yan, yun ang importante. Kasi pagka minsan mali ang turo, tama ang binasa, mali ang pagkakapaliwanag. Siguro, Pastora, na-dependent na rin sa nagtuturo, Isa na rin bagay yun. Yes po, Papshi. Kasi yung pagtuturo po kasi, kailangan na based on the Word of God ka lang. Para maipaliwanag mo, maipaintindi mo na mabuti doon sa nakikinig. Kasi kung once na binasa mo, for example, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pero pag babaguhin mo na marami pa ring dito, tayo ng kahirapan. So yung tao na inanuhan mo doon, lagi pa rin iniisip niya, paano to? So mangangamba pa rin siya. Pero pag sinabi mo, the Lord is our shepherd, we shall not want to, walang magkukulang po sa atin. So yung tao na yun ay panghahawakan niya yung salita ng Diyos kahit wala na siyang bigas, panghahawakan niya, mamaya may bigas na. Amen. Oo. Meron tayong kilalang ganyan na siya daw yung anak ng Diyos. Ayun. Opo. Oo, nakakulong na ngayon. Ayun, meron. Pambira. Actually, ang po sa kanya, we will not condemn him. Pero sa akin lang kasi na misinterpret niya. Na misinterpret niya yung sinabi doon sa John 14:6 na I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except our Lord Jesus Christ. And always remember, we are the sons and daughters of God. So ang inano niya doon, inangkin niya na siya ay son of God. So parang, kaya sinasabi na niya na, hindi kayo makakapunta sa langit kung hindi niyo isuko yung kaluluwa niyo sa akin. Kasi inangkin na niya, siya ang son of God. So yun ang nakakatakot doon po. At hindi lang yan, marami pang ganyan na mali ang representasyon. Pagkakaintindi ng Biblia. Marami po. Meron din yung ibang sekta na once you are saved na. No, walang application, walang hindi mo lalakaran yung kaligtasan mo, hindi mo itrabaho. Kailangan, if you are saved, you know that you are saved. While you are here on earth na tinatahak natin yung journey natin, we need to work out our salvation. Agree ako. Amen ako dyan. Hindi trabaho po. Hindi yung katuwiran, once to save is always saved. Dapat pag hindi ka nagtrabaho, paano ka maliligtas? Kailangan ipamumuhay mo parati. Ipamumuhay. Yun ang ng born again. Unless you will not be born again, you will not see the kingdom of God. Ang ibig sabihin nun, mabago ka sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. A life that changed by the word of God. Yan din natin tinutukoy ng cross-culture dito yung naituro nila na minsan yung salvation is a gift from God. It's a gift. Yes po. Kaya ibinigay sa atin yon, pero kapag itinago mo ito at hindi mo ginamit, baliwala. Dapat ginagamit. Sayang lang. So, kailangan gamitin mo, ingatan mo, alagaan mo, i-value mo yan kasi yan yung assurance of your salvation. So yung iba, sabi niya, save naman ako So okay lang uminom ng alak, okay lang magsigarilyo. Kasi ang iniisip kasi nila, pinagbayaran na lahat ating Panginoong Jesucristo. Pero sabi niya doon sa 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, old has gone. So yung mga lumang buhay mo, kalimutan mo na at yung bagong buhay na nasa kay Kristo ang itrabaho natin. Amen. Amen. Kaya nga meron ang pinag-uutos may utos ang Panginoon na ito. Pag nagawa mo ito, ikaw ay mapupunta sa aking kaharian. Ang pangalan mo ay maisusulat sa buhay sa aklat ng buhay.
Kapag hindi katuwiran, pinagbayaran na ng Panginoon ng ating kasalanan doon sa cross, kahit anong gawin mo, past, present, future, ang ating mga kasalanan ibayad na. Hindi. Mali. Dapat Mali po. meron pa rin tayong sinusunod na gawain na ipamumuhay natin yung kanyang mga ipinag-uutos. Hindi komot, Yes po. binayaran ko na yan, tinubos na kita, akin ka na, pero susunod ka sa aking pinag-uutos dahil akin ka na. Ito na ang aking utos sa iyo. Yan. Kaso ang tao, mali ang pagkakaintindi, kaya sige na sige pa rin. Ayan. Katulad dun sa when Jesus Christ, nandun na po sila nakapako na po sila, may 2 kriminal doon, nakasama niya. So yung isa, nag-humble down to our Lord Jesus Christ, Lord, kung pumunta ka man sa kaharian ng iyong Ama, alalahanin mo ako, Panginoon. So sabi ng Lord, ngayon pa lang, isasama na kita. So yung isa, sabi yung ano niya na, kung anak ka ng Diyos, iligtas mo ang buhay mo. Mayabang pa rin hanggang sa mamatay na lang sila. So ganun po yung buhay natin. Sa buhay natin, kung hindi mo talaga may a-apply yung salita ng Diyos, arrogant ka, prideful ka, mayabang ka sa ating Panginoon. Kaya, walang silbi yung kaligtasan na kung ganun yung pag-uugali mo dun sa isang kasama ni Lord na nasa cross. Kailangan humble tayo. Ito yung nagpapahumble po sa atin Kaya lahat tayong tao, prideful tayo, arrogant tayo, mayabang tayo. May fried chicken tayo sa buhay. Pero pag magbasa tayo ng Word of God, kapag babasa tayo ng Word of God, mahihiya tayo. Lord, sorry, nagawa ko yun. Di po ba? Kaya napakahalaga ang salita ng Panginoon. Alright. Ako, marami tayong natutunan ngayon. Kaya napaka-importante talaga ng salita ng Panginoon. Yan ang ating guiding light, tanglaw. Yun yung pinaka-daanan natin na susundan ang salita ng Panginoon. Yes po. Alright. Meron ba tayong mga prayer request? Wala. May question pa po? Wala na po. Papsi, Ma'am Shi? Okay na po. So, naintindihan na lahat. Naintindihan yun. Magbasa tayo ng Bible natin, Magbasa tayo. Ayan. The Word of God is our guiding light. Always remember. Okay. Pag closing prayer na lang tayo at pag-pray natin yung ating mga kababayan na may bagyo atang parating ngayon. Oo. Yes po. Oo, na wag na sana Bagyo mangyari Marcy. yung Nasa Luzon po yun. Nasa amin po yun ngayon, Papsi, Ma'am Shi. Okay lang ba kayo dyan? Okay naman yung mga family ko doon po sa Luzon at i-pray lang po natin na kahit na may ganitong mga sitwasyon, mga kalamidad sa buhay natin ay maging strong pa rin tayo kasi may salita ng Diyos na nagbibigay ng gabay at tanglaw sa buhay natin. Amen. Amen. Okay, sige. Mag-pray na tayo. Sige, manalangin po tayo. Panginoon, salamat na sinamahan mo kami, Panginoon, through the power of your Holy Spirit, mula nag-umpisa kami hanggang sa natapos kami, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga anak mo, Panginoon, na nakinig, nag-stay tuned hanggang sa umpisa, hanggang sa natapos, Panginoon, na maintindihan ng bawat isa sa amin na ang salita mo ay napakahalaga po sa buhay namin. Ang salita ng tao, Panginoon, ay may kasinungalingan, pero ang salita mo, Panginoon, ay ito ang buong katotohanan. Kaya Lord, tulungan mo mga tao na magdesisyon. Ano yung pakikinggan nila sa kanilang buhay while they are here on earth, na tinatahak pa ang journey ng buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na magiging matatag, panghawakan namin ang mga promises mo, Panginoon, sa pamamagitan ng banal mong salita, Panginoon. At Lord, nandito kami dinudulog, Panginoon, ang mga nasalanta ng bagyo, nung pristine, O Lord God, sa Bicol, sa Batangas, at sa buong part ng Philippines, O Lord God, na nasalanta ng bagyong ito, Panginoon. Lord,
Sinabi mo sa iyong banal na salita that if we will call your name, we will be saved, O Lord God. So alam ko, Panginoon, you will restore, O Lord God, everything na nawala sa kanila. At mas maganda pa, Lord, yung ibabalik mo sa kanila, Panginoon. Lord, nag-pray kami yung darating na naman na bagyo Marcy, O Lord God, or ano pang mga sakuna na mararanasan namin sa aming buhay, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, ay manumbalik sa iyo, Panginoon. Magsisi sila, Panginoon, magsisi kami sa aming mga kasalanan, Panginoon, so that you will heal our land, O Lord God. Heal Philippines, O Lord God. Especially, Panginoon, sa mga leaders ng bansa naming Pilipinas, leaders, O Lord God, sa lahat ng buong mundo, Panginoon, na lahat ng mga law or rules na pinapababa nila sa kanilang panunungkulan, O Lord God, ay galing sa iyo, Panginoon, para magiging godly nations, godly countries, godly people ang lahat ng mga tao, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na mga pastors, mga pastoras, mga leaders, O Lord God, sa church, Lord God, na kailangan, Panginoon, maging puspos kami, Panginoon, sa iyong banal na espiritu, puspos kami, puno kami, Panginoon, ng salita mo, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon. Para kami, O Lord, ang magiging asin at ilaw mo, Panginoon, na tao pa na hindi nakakilala sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, yung mga may sakit, O Lord God, sa dito sa iRadio, sa mga pamilya namin, Panginoon, by your stripes, O Lord God, we are all healed in Jesus' name. Touch us, O Lord God, your divine healing, O Lord God. Kaya Lord, salamat, O God. At lahat ng mga tao, Panginoon, na nangangailangan, Lord, ng financial breakthroughs, O Lord God, sa kawalan ng pera minsan, O Lord. Alam namin, Panginoon, na kung pang pagbulay-bulayan namin yung salita mo, O Diyos, at panghahawakan namin ito, Panginoon, we become prosperous and we have a good success in life, O Lord God. Kaya Lord, help your people, O Lord, to meditate your word day and night, O God. Hindi mawawala, O Lord, sa puso namin ang salita mo, Panginoon. Dahil ito ang magbibigay ng tanglaw at gabay kung saan yung direction na patutunguhan ng aming buhay, Panginoon. Kaya Lord, bless kami na nag-aral sa iyong salita dito sa iRadio at sa iba pang nakapakinig, Panginoon. At bless kami na maghiwa-hiwalay, Panginoon. Protectionan mo ang bawat isa sa amin. Covered us, Lord, by your precious blood. Mga pamilya namin, Panginoon. And I declare, Lord God, nothing is missing, nothing is lacking, nothing is broken right now in Jesus' name. Kaya Lord, lahat ng pasasalamat, O Diyos, ay ibalik namin sa iyo, Panginoon, magpakailanman. Ito yung samot dalangin namin sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Pastor Mary Jane. Thank you po. Thank you. Ayan. Thank you, Pastora. Thank you po, Papsi, Mamsi. Thank you, iRadio family. Love you all. Thank you po, With the love of Christ. Chuk. Mama, chuk, chuk. Sipasay sa amin. Sipasay sa amin. Okay lang po yun. Okay lang po. Sige po, maraming salamat. Thank you po. Thank you. See you again. See you again. God bless. God bless po. God bless. Alright, bye-bye. Ayan, Pastor Mary Jane. Bye-bye. Bye-bye. God bless. Ayan, ako. Nadala na ng Kasalanan niya yan. Mama chup-chup. Kasalanan ni Kaambo yan eh. Nakakahawa kasi yung momo chup-chup niya. Ayan. Totoo po yan yung pagbabasa natin ng Biblia. It's so important na tayo ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Kasi this is our guiding light. Sino bang iba pang makakatulong sa atin? Yeah, di ba? Ang Panginoon. Pagka tayo ay may sakit, kapag tayo ay may problema sa buhay natin, financial problems. Mahina daw audio mo. Mahina? Mm-hmm. Baka mahina. O, teka, lalakasan ko pa. Yan minsan pinanghihinaan tayo ng ating yung ating spiritual nating buhay, ano. Yung physical, okay yun eh.
Walang problema yon. Pero yung spirit natin, bumababa, nangihina. And we need the Bible, yung salita ng Panginoon. Doon natin makikita yung mga pangako niyang napakadami po na makapagpapalakas ng ating espiritu, ng ating kaluluwa kapag tayo nanghihina. Lalo na pagka yung bang down na tayo, lahat tatalikuran tayo. Pero ang ating Panginoon, never niya tayong iiwanan, never niya tayong pababayaan. Yes. Maraming salamat sa inyo. And again, yung ating pong Bible quiz, gagawin po natin yan weekly muna. Ano? Every week, every Wednesday. And then kapag ka nag-boom na ito, gagawin natin Monday, Wednesday, Friday. And then may Monday pala si Tuesday, Thursday siguro mangyayari yan. Pagka naging naunti-unti na natin na-develop yan. Pagka-aralan natin unti-unti hanggang ma-improve natin ito. So keep study, keep reading your Bibles. Pag may mga pastors tayo everyday dito, take notes. Tandaan po natin yung mga verses na binibigay nila rito. Isulat po natin kung hindi. Miski yung verse lang ang tandaan natin, then tignan natin, i-google natin yan kung wala man tayong Biblia. Lahat naman tayo may mga telepono, di ba? So pwede natin makita sa Google yan at doon natin i-memorize at ipamuhay natin ang mga nababasa natin sa Biblia. Alright, Ma'am Chi? Okay. Wala nang babatiin Hello. Yeah, meron syempre. Hello kay, sino ba to? Rose Ann Lopez Velasco, Glenda May, Negra Pepita, Cheka Bigting, Odette Perez, Rachel Puzan Cruz, at Lani Romero. Yeah. Ayan. Thank you for tuning in. Wow. Yeah. Ilan na ba ang mga natin dito yung Alin? mga pastors na nagbibigay ng message? Ay, kunin na lang natin nilistahan kay Gusto kong mapasalamatan silang lahat. Dumaan kasi yung nakita ko kasi kanina, may mga pictures akong ginagamit sa thumbnails ng wallpaper na ginagamit sa YouTube. Sabi ko, ilan na kaya sila? Ang dami na nila, no? And nung nakaraang kasing Pastors Month, dapat sabi ko, pinost ko pala yung mga pictures nila at nilagyan natin ng mga title, mga pangalan nila para mapasalamatan natin sila. Anyway, maraming salamat po sa inyong lahat and sana po ay na-bless po ang lahat tayo. Sana ibigyan namin sa ngayon ni Pastor Mary Jane yung God's Word is a guiding light. Yeah? Hanggang bukas po muli, ako po si Ramon Pascua. Karim Pascua. Ito po ang iRadio sa araw po ng Wednesday. God bless you sa inyo lahat. Bye-bye. Christmas tree nagniningning ang iyong napapansin, naghihintay ng Santa Claus sa araw ng Pasko. Christmas card at caroling, yan lang ba ang gagawin? O hanggang kailan malalaman ang diwa ng Pasko? Pawin man ang tahanan, mayroon pa mamahalan. Kung ang palasyo
O kailan mo gagawin? Si Jesus ay tanggapin. O hanggang kailan malalaman ang diwa ng Pasko? O kailan mo gagawin? Si Jesus ay tanggapin. O hanggang kailan malalaman ang diwa ng Pasko? Pansinin mo minsan ang kanyang pagsilang. Ang tawag niya'y kailan pakikinggan. O kailan mo gagawin? Si Jesus ay tanggapin. O hanggang kailan malalaman? O hanggang kailan malalaman? O hanggang kailan malalaman ang diwa ng Pasko? Naimbag na aldaw. Siyak ni Matthew. Daytoy TI Radio. Nga ang Sir-Servi iti. Umili ang Pilipino. Ang yaman na unay. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.